ganap nga, ito na nga ang huling araw namin dito sa Japan dahil kami nga ay magbabalik na sa Pilipinas. Pinagtulong na nga kami ni Bebong ipak lahat itong mga pinagbibili namin at lahat ng mga bagahe namin na iuuwi nga sa Pinas. Kabili kasi kami ng mga vacuum plastic kaya pinagba-vacuum na lang namin yung mga stuffed toy na nakuha namin sa claw machine. Nga, ang pinakamahirap na part kapag uuwi ka na ng Pilipinas galing bakasyon dahil hindi mo na alam kung paano mo pagkakasyahin lahat ng bagahe. Abot din ng ilang oras ang pagpapak namin pero buti na lang talaga ay napagkasya naming lahat at after naman noon ay nag-book na nga kami ng taxi. Aminin ko sa inyo na sobrang laki talaga ng nagastos namin sa transportation namin dito sa Japan dahil hindi nga kami pwedeng malayo dahil nga sa rayuma ni Bebo. Dagpa doon yung 4 na maleta nga na bitbit namin ay 5 pala dahil nagpa-add pa ako ng isa. Nakshuta. Nga, from our apartment ay nagbiyahe lang kami going here sa Tokyo Station para sumakay ng bus papunta naman ng Narita Airport. From Tokyo Station going to Narita Airport ay aabutin lang naman ng 1 hour. Bali 1 PM pa naman yung flight namin pa uwi ng Pilipinas at alas 8 pa lang naman ng umaga ng mga oras na to. As always, kulang na naman kami sa tulog ni Bebo kaya sa biyahe namin itinulog yon at nung magising nga kami ay nandito na kami sa airport. Bali hinanap na agad namin yung terminal namin at saktong-sakto lang yung oras ng dating namin dito. Muntik pa nga kaming hindi umabot dahil nakatulog kami sa pinaka-bench ng airport. Nakshuta. Ay nung magi na kami talagang Japan citizen. Sabi, napakatagal din namin nag-stay dito sa Japan at namimiss ko na talaga ang sinigang at adobo ni Angeline Mapagmahal. Pero higit sa lahat, mas mamimiss ko pa rin ang inodoro ng Japan. Tulog lang ulit kami sa biyahe at pagising namin ay kami na nga lang ulit yung nandito sa eroplano. Finally, nandito na ulit kami sa Pilipinas at bumaba nga kami ng naka-coat pa, nakalimutan naming 28 degrees ngayon. Balot na balot pa nga rin kami dalawa ni Bebo kaya nung pagdating namin dito ay dumiretso agad kami sa CR at nagpalit na nga ako nitong t-shirt. Sabi, halos isang buwan din kasi kaming nasanay sa klima ng Japan at talaga nakakapanibago nung unang baba namin dito. Syempre, para magmukha tayong bakasyonista, sinuot ko pa rin yung coat ko at nag-sunglass na rin ako. Magkaroon na nga kami ng signal ay na-receive ko na agad ang chat ng aking nanay na si Angeline Mapagmahal na nandiyan na daw pala sila sa labas. Nuha na nga rin namin yung mga bagahe namin o diba napakarami namin bit-bit, parang 5 years kami nagstay doon. Nung pagkakuha nga namin sa mga bagahe namin, ay dumiretso na agad kami dito sa custom at dineclare na nga namin kung ano yung mga dapat naming ilagay. After naman noon, lumabas na nga kami at kitang-kita ko agad yung kapatid ko nga si H2 at itong si Nanay. Ito na lang din kasi kami nag-land sa may Clark para hindi na nga hassle sa amin sa biyahe. Fast forward, pag-uwi namin ay binuksan ko na agad itong mga maletang punong-puno ng mga pasalubong. Siyempre, punong-puno din ng labahin. Kaya din kasi uuwi na nga itong si nanay at tatay sa Pampanga. Kaya binigay ko na nga sa kanila yung mga pasalubong na pinagbibili ko sa kanila. Na nga nakimain itong si nanay dahil napakarami ko nga pinagbibiling makeup. At after naman noon ay pinagbibigay ko na nga yung mga chocolate na ibibigay ko naman sa mga pinsan ko. Sabi, sobrang daming ang chocolate nito pero ang tinatanong nila sa akin kung nasaan daw yung mga iPhone na mga pinagbibili ko. Mapapansin nyo nga ay mga nakasealed pa lahat yung mga pasalubong namin dahil yan nga ay mga tax-free at hindi namin yan ginalaw sa loob ng Japan. Dahil nandito na nga kami sa Pilipinas, ito na ang hinihintay nyo. Mamimigay na kami ng mga iPhone na pinagbibili namin ni Bebo. Nakshuta! Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!